Kumusta kayo, klase? Muli isang mapagpalang araw. Ang ating aralin ay tungkol sa lakbay sa Naysay. Sa araling ito ay inaasahang inyong matitiyak ang mga elemento ng paglalahad ng pinanood na episodyo ng isang programang paglalakbay. Inaasahan rin na mauunawaan ninyo ang lakbay sa Naysay at ang mga hakbang sa pagsulat nito. Ganoon din ay makapagbabahagi ng karanasan sa paglalakbay at inyong mailalapat ang mga kaalaman kaugnay ng aralin. Klase, may papanood ako sa inyong video. Ito ay maaari rin ninyong panoorin sa link na nasa ibaba. Pero habang nanonood, maaari nyo bang alamin ang mga hindi malilimutang karanasan ng manunulat? Klase, bago natin talakayin ang pinanood na video, maaari bang bigyan muna natin ng kahulugan ang mga sumusunod na pahayag batay na rin sa inyong napanood at maging sa inyong sariling karanasan sa pamamasyal. Sige nga, klase, una, ano ang ibig sabihin ng pahayag? Naramdaman ko ang pagiging bata. Pangalawa, hindi nawala ngiti sa aming mga mukha. Pangatlo, hindi man enggrande ang bakasyon, masaya pa rin. Pang-apat, tumatak sa isip namin ang mga ginawa namin. At ang panlima, kakaibang pangyayari ang naranasan. Ngayong klase, balikan na natin ang pinanood na video. Ano ba ang lugar na isinaysay ng manunulat at bakit kaya ito ang kanyang pinili? Sa inyong pinanood, klase, ano-ano ba ang hilig gawin ng namamasyal? Dumako naman tayo, klase, sa inyong sariling karanasan. Ano-ano ba ang inyong ginagawang pamamaraan para mapanatili ang inyong mga alaala sa mga lugar na napasyalan? Alam niyo ba, klase, na kapag ang mga talang ito ng inyong mga alaala sa inyong pamamasyal ay inyong naisulat, ito ay maaari nating tawaging lakbay sa Naysay? Ano nga ba ang lakbay sa Naysay? Ito ay tinatawag ding travel essay o travelogue na ang pangunahing layunin ay maitala ang mga naging karanasan sa paglalakbay. Pero bago maisagawa ang pagsulat, dapat ninyong klaseng tandaan ang mahalagang bagay sa pagsulat ng lakbay sa Naysay. Unang dapat tandaan, magkaroon ng isipang manlalakbay sa halip na turista. Ano ba ang pinagkaiba ng isang manlalakbay sa turista? Klase, kadalasan ang isang turista ay nagpupunta sa isang lugar upang maglibang, magliwaliw at makita ang magagandang tanawin, mga gusali at iba't ibang lugar. Samantala, para sa isa namang manlalakbay, ay pangalawa na lamang ang mga bagay na ito. Kasabay ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar ay sinisikap ng isang manlalakbay na maunawaan ang kultura, kasaysayan, heograpiya, hanap buhay, pagkain, at maging uri ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Mahalaga ang mga ito upang sa kanyang pagsulat ng kanyang lakbay sa Naysay ay hindi lamang nakabatay sa mga kuhabang larawan ang mga kaisipan o impormasyong itatala, kundi malalim niyang maipaliliwanag o mailalarawan ang mga bagay o lugar na nakikita o namalas. Iyan ang isang manlalakbay. Pangalawang dapat tandaan, ginagamit sa pagsulat ng lakbay sa Naysay
ang unang panauhang punto de vista. Ang karamihan sa nilalaman ng sanaysay ay mula sa mga nakita, narinig, naunawaan at naranasan ng manunulat. Ayon nga kay Antonio 2013, dapat daw nasikaping maisali ang sarili sa mga gawain bilang bahagi na rin ng imersyon sa mga kaganapan. Makipamuhay kagaya ng mga taong naninirahan sa lugar na inyong pinuntahan. Kumain ng mga natatanging pagkain sa lugar at makisalamuha sa mga tao. Subukan din daw ang iba't ibang karanasan at mga hamon tulad ba ng pag-akyat sa bundok, paglangoy sa dagat, pagsisurfing, pagpasok sa mga yungib, pagsakay sa mga kakaibang sasakyan o rides, at pagkain ng mga kakaiba o katutubong pagkain sa lugar. Sa pamamagitan daw nito klase, magiging makatotohanan at may malalim ang gagawin mo paglalahad ng inyong mga karanasan. Pangatlong dapat tandaan, tukuyin ang focus ng susulating lakbay sanaysay. Alam mo ba klase, na mahalaga ring matukoy kung ano ang magiging focus ng susulating lakbay sanaysay at syempre ito ay dapat na nakabatay sa human interest. Tandaan na ang iba't iba ang kinahihiligan o kinawiwilihang paksa na maaaring itakpok sa paglalakbay at maging sa pagsusulat ng lakbay sanaysay. Ito ay maaaring ibatay kung ano ang dahilan o layunin ng sinagawang paglalakbay. Maaaring ito ay tungkol sa espiritual na paglalakbay o di kaya naman ay pagtatampok naman ng magagandang puok o di kaya ay kilalang landmark, liwasan, simbahan, maaari din namang mga gusali at establishmento. Maaari ring gawing paksa klase ang tungkol sa mga hayop o halaman, o maging ang mga kakatwa o kakaibang bagay, mga pagkain, libangan, kultura at marami pang iba. Maaaring bigyang pansin mismo ang pakikipagsapalarang mararanasan sa paglalakbay. Tandaan mo klase, ng pagtukoy sa tiyak na paksa makatutulong upang matiyak ang sakop ng nilalaman ng isusulat na lakbay sanaysay. Ang pang-apat na dapat tandaan klase ay ang magtala ng mahalagang detalye at kumuha ng mga larawan para sa dokumentasyon habang naglalakbay. At dahil gagawin mo ito, kailangan mo syempre ng panulat, kwaderno, journal, at ang pinakamahalaga syempre ay ang iyong kamera. Tandaan na mahalagang maitala ang pangalan ng mahalagang lugar, kalye, restaurant, gusali, at iba pa. Ang wastong detalye na iyong makakalap na may kinalaman sa mahalagang lugar na iyong nakita o nabisita, maging napuntahan, ang magbibigay ng kredibilidad sa gagawin mong sanaysay. Alam mo ba na makatutulong din ng malaki kung makukunan mo ng litrato o larawan ang mga lugar, tao o pangyayari? Oo klase, mahalaga ito para sa iyong wastong dokumentasyon ng sanaysay. Tandaan na para sa mga larawan, mahalagang maglagay ng mga impormasyon para sa iyong mga mambabasa. Maaari itong ilagay ang eksaktong lokasyon kung saan ito matatagpuan o maikling deskripsyon nito o kaya naman ay maikling kasaysayan. Iwasan naman ang maglagay ng napakadetalyadong deskripsyon upang ito ay kawilihan basahin ng mga mambabasa. Panglima ay ilahad ang mga realisasyon o mga natutuhan sa ginawang paglalakbay. Alam mo ba klase,
na bukod sa paglalahad ng mga karanasan at mga nakita sa paglalakbay, mahalaga ring maisama sa nilalaman ng sanaysay ang mga bagay na iyong natutuhan habang isinasagawa ang paglalakbay. Ito kasi ang magsisilbing pinakapuso ng sanaysay kung saan ay ibabahagi mo dito sa iyong mga mambabasa ang mga gintong aral na nakuha bunga ng epekto ng iyong ginawang paglalakbay. Paano ito gagawin? Maaaring talakayin kung paano nito nabago ang iyong buhay o pananaw. Kung paano ba umunlad ang iyong pagkatao mula sa iyong mga naging karanasan at mga karagdagang kaalamang natuklasan mula sa iyong ginawang paglalakbay. At syempre ang pang-anim, gamitin ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay. Alam mo ba klase na dahil ang gagawin mo ay isang lakbay sanaysay, napakahalaga na bilang manunulat ay taglay mo ang sapat na kasanayan sa paggamit ng wika. Dapat na sikapin mo na ang susulating sanaysay ay maging malinaw, organisado, lohikal at malaman. Gumamit ka ng akmang salita batay sa himig ng lakbay sanaysay na iyong bubuuin. Maaari din namang gumamit ng mga tayutay o idioma o matatalinhagang salita upang higit na maging masining ang iyong gagawing pagsulat. Dapat mo ring tiyakin na makukuha ng atensyon ng mambabasa ang iyong susulating sanaysay. Klase sa pangkalahatan sa pagsulat ng lakbay sanaysay, kinakailangan na ikaw ay maging objektibo sa paglalatag ng mga impormasyon. Sikapin mong mailahad ang katotohanan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga positibo at maging ng mga negatibong karanasan mo sa ginawang paglalakbay, maging ang kondisyon ng lugar na iyong napuntahan. Sa pamamagitan nito ay makatutulong ng malaki sa iyong mga mambabasa ang isusulat mong lakbay sanaysay. Gamit ang mga kaalaman sa paglalakbay, tayo ngayon ay mamamasyal sa Maynila. Virtual field trip tayo, kaya gamit ang inyong mga imahinasyon, isipin mo na aktwal tayong naglalakbay sa tulong ng mga alarawan na kahit hindi tayo umaalis sa ating mga tahanan, makararating tayo sa iba't ibang lugar sa Maynila. Klase, habang namamasyal sa tulong ng virtual field trip, magtala ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga lugar na ating papasyalan. Gamit ang ating imahinasyon habang nanonood, tara, sakay tayo sa jeep papunta ng Rizal Park. Ang Rizal Park ay isa sa makasaysayang puok sa Pilipinas na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Makikita dito ang giant relief map ng Pilipinas, isa sa mga atraksyon sa Rizal Park. Matatagpuan din dito ang bantayog ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Tunay ngang masisiyahan ang mga bata kapag nakapaglaro naman sa Rizal Park Children Playground na lalo pang pinaganda, maging ang matatanda ay nanaising mamalagi sa palaruan. Atraksyon naman sa gabi ang kaakit-akit na Rizal Park Central Lagoon Dancing Fountain. O tara na, sakay ulit tayo sa jeep sa susunod nating pupuntahan. Ang sunod nating pupuntahan ay ang Intramuros. Alam nyo ba klase na ang Intramuros ay isang salitang Latin. Sa Ingles, ito'y nangangahulugang within the walls or sa Pilipino ay sa loob ng bakod o pader.
Sa Intramuros ay maalala ang nakaraan ng Pilipinas. Sikat itong historical landmark at sikat na puntahan ng mga turista. Makikita din dito ang Fort Santiago. Ang dambana ni Rizal ay tampok sa mga alaala ng bayani bukod sa mga memorabilia na nakalagak sa museo ni Rizal. Ang Fort Santiago din ang nagsilbing alaala ng huling paglalakad ni Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Sa Intramuros, iba't ibang street foods ang tiyak mong magugustuhan habang namamasyal. Subukan mo ang nilagang mani, kwek-kwek, fishball at iba pang ihaw-ihaw. Tiyak na mabubusog ka sa mga pagkain ito, bukod sa murang halaga ay may kasama pang matamis na ngiti mula sa mga tindera. Tara na, ikutin naman natin ang Quiapo. Alam mo ba na kilala ang Quiapo dahil sa simbahan dito? Ang Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Napakarami ng deboto ng Itim na Nazareno, kaya isinasara ang mga kalye sa Quiapo tuwing 9 ng Enero, ang kapistahan ng patron. Tampok din sa lugar ang mga murang bilihin, mula sa mga bagay na elektroniko hanggang sa mga bagay na gawang kamay. Napansin mo ba ang masusustansyang gulay at prutas? Tiyak na pasok ito sa budget. Tiyak na magugustuhan mo ang sunod nating pupuntahan, ang Binondo. Alam mo ba na ang Chinatown sa Binondo ay ang pinakamatandang Chinatown sa mundo na itinatag pa mula noong 1594? Kaya naman karaniwan itong puntahan ng mga tao kahit pa nga walang okasyon. Mapapansin dito ang pinaghalong kultura ng mga Intseka at Pilipino. Ang matitingkad na lantern na ito para sa mga Tsino ay simbolo ng swerte at kasiyahan. Sa sentro naman ay matatagpuan ang Binondo Church na sumasalamin sa yaman ng sining ng mga ninunong mestizo at Tsino. Dito naman tayo sa Kalye ng Umpin. Dito natin matatagpuan ang iba't ibang restaurant at masasarap na pagkain. Ang hopya, tikoy at mainit na sabat ng mga noodles, may pasiteria at miswa, relyenong hipon, maging kikiam sa ilang-ilang restaurant natin matatagpuan. Tawid naman tayo sa isa sa mga sikat at popular na puntahan sa Binondo, Maynila. Ito ay ang Estero Fast Food. Kung tutuusin, mahigit sa 100 restaurants ang makikita sa Chinatown sa Binondo. Pero isa ang Estero sa laging puntahan ng marami dahil na rin sa mga lasa ng mga pagkain hindi pa huhuli sa mga kilala ring kainan. Iba't ibang mga potahe ang pwedeng ihain dito na dinadayo ng iba't ibang uri rin ng mga tao, mula sa mga pangkaraniwan hanggang sa mayayaman. Ang mga presyo ng pagkain ay hindi kamahalan at halos lahat pwedeng pagsaluhan ang mga serving, kaya't hindi nalugi lalo na sa mahigpit ang budget. Ay, nakakapagod pero sulit ang pamamasyal. Sigurado, babalikan natin muli ang mga lugar na ito sa Maynila. O ayan klase, nasihan ba kayo sa ating virtual field trip? Kahit sa ganitong paraan, naipasyal ko kayo sa Maynila. Ihanda ang mga sarili para sa mga sumusunod na pagsasanay. Klase muling alalahanin ang mga lugar na pinasyalan,
isulat ang mahalagang detalyeng inyong natatandaan sa lugar. Gamit ang mga larawan, isagawa ang gawain. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Isulat ito sa inyong papel. Kung tapos na, maaari bang ang lahat ay makiisa sa ating talakayan? Tandaan ninyo klase na mahilagang maitala ang mahahalagang detalye sa mga lugar na inyong napuntahan o napasyalan sapagkat ang wastong detalyeng may kinalaman sa mga ito ay magbibigay ng kredibilidad sa inyong bubuuing sanaysay. Ngayon naman klase, tingnan natin kung talagang lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Maaari bang pumili kayo ng kapareha sa iyong mga kaklase? Makipag-chat at magbahagihan tungkol sa mga sumusunod. Una, damdamin mga natutuhan sa virtual field trip. Pangalawa, kabutihang dulot ng paglalakbay sa buhay ng mga manlalakbay. At ang pangatlo ay ang kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng lugar na pinasyalan. Bibigyan ko kayo klase ng ilang minuto para isagawa ang gawain. Pagkatapos, maghanda sa gagawin nating pagbabahagihan ng inyong mga kasagutan. Sino ang magvo-volunteer para ibahagi ang kanilang gawain? Klase, mayroon pa ba kayong katanungan na gusto ninyong malinawan tungkol sa ating aralin? Subukan ko nga kung talagang lubos ninyong naunawaan ang ating naging talakayan. Klase, gamit ang estratehiyang 3-2-1, lalagumin natin ang ating aralin. Maaari bang magbigay ng 3 bagay na iyong natutuhan mula sa aralin? At 2 bagay o kaisipan na pumukaw sa inyong damdamin at sa isipan. Magbigay din ng isang tanong na nais mo namang hanapan pa ng sagot. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi, klase. Malinaw na naunawaan ninyo ang tungkol sa lakbay sa Naysay. Natutuwa ako sa maganda at kapaki-pakinabang na pagbabahagi ninyo ng kaalaman. Tingnan ko nga kung talagang lubos ninyong naunawaan ang aralin. Maaari bang maghanda ng isang buong papel at sagutin ang ipapakita ko na mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para ito sagutin. Handa na ba ang lahat? Sabay-sabay kayong magsasagot at sabay-sabay din kayong makakatapos. Maghintay sa aking hudyat. Subukan natin kung talagang naging malinaw sa inyo klase ang ating aralin. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Sapat lang sa unahan ng bawat bilang, isulat ang tama kung ang diwa nito ay wasto. Kung hindi naman wasto ang diwa, isulat ang mali at ang tamang salita o katawagan dapat humalili sa salitang may salungguhit. Mayroon kayong ilang minuto para ito sagutan.
Tapos na ang itinakdang oras? Maaari bang huminto na sa pagsusulat? Kuhanin ang inyong mga cellphone, picturean ng inyong papel, at ipadala sa aking personal message ang inyong mga naging kasagutan. Sa susunod na pagkikita ay ibibigay ko ang inyong naging score sa ating live stream. Bago natin tapusin ang sesyon sa araw na ito, maaari bang sipiin sa inyong kwaderno ang inyong takdang aralin. Sa susunod na sesyon, ito ay ating pag-uusapan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Mag-ingat kayong lahat at maging panatilihing malusog ang ating mga katawan.